Ang Prinsesa at ang Dragon. Ito ay kwento ng isang prinsesa, pero huwag kang magpapalinlang. Hindi siya naghihintay ng prinsipeng magliligtas sa kanya. Naiiba siya. Kasing tapang niya ang isang mandirigma. Matagal na panahon na ang nakakalipas. Nagnanais magkaroon ng anak ang hari at ang reyna. Kaya naman, bumisita sila sa mahiwagang gubat upang hanapin ang unicorn na tumutupad ng mga kahilingan. Oh, dakilang unicorn! Narito kami para humiling sa iyo. Biyayaan mo sana kami ng isang anak. Naway biyayaan kayo ng babaeng anak, nagbibigay ligaya sa inyong buhay. Tinupad ng unicorn ang kanilang kahilingan at di kalaunay, nagkaroon ng prinsesa ang kanilang kaharian. Masayang-masaya ang hari at reyna. Minamahal kong anak, papangalanan kitang Violet. Prinsesa Violet! Prinsesa Violet! Tinuruan ng prinsesa kung paano makipaglaban, gaya ng isang prinsipe, pagsakay sa kabayo, labanan ng espada, tamang pagprotekta sa sarili at iba pa. Madalas siyang nag-eehersisyo at masustansyang pagkain lang ang kinakain. Mapayapa at masayang namuhay ang pamilya ng hari. Ngunit isang araw, binalita ng kalihim ng hari na hindi tumupad sa kasunduan ng kapayapaan ang kalapit na kaharian at susugurin sila nito. Nag-alala ang lahat dahil kulang sila ng sundalong magtatanggol sa kanila. Hindi rin maganda ang kalusugan ng hari. Narinig ng prinsesa ang pag-uusap ng reyna at hari. Kailangan nating humingi ng tulong kay Haring Tom. Maipagtatanggol tayo ng mga sundalo niya upang manalo sa gera. Wala nang natitirang pag-asa. Malakas ang hukbo ng kalaban natin. Hindi rin makakatulong ang mga sundalo ni Haring Tom. Pero kailangan nating subukan. Tama ka, mahal kong reyna. Bukas na bukas ay aalis ako. Pero Papa, hindi na po maganda ang kalagayan niyo. Ako na lang pupunta at susundo sa mga sundalo. May tiwala ako sa anak natin. Hayaan mo siyang magpunta. Sige, anak ko. Habang wala ako, ihanda ang mga sundalo sa nakaambang pagsalakay. General, inaatas ko sa iyo ang responsibilidad na protektahan ng hari at reyna. Opo, prinsesa. Bit-bit ang kanyang espada at pananggalang. Dali-daling sinimula ng prinsesa ang kanyang paglalakbay. Sa kalagitnaan, nagpahinga siya sandali sa isang baryo. May kakaibang babala sa prinsesa ang isang taga-baryo. Hindi ka makakatawid sa kabila ng bundok. May mabangis na dragon na nakatira sa kuweba doon. Lalamunin ka niya ng buhay pag sinubukan mong dumaan sa kuweba at wala pang kahit isang sundalong nakabalik ng buhay mula doon. Wala akong kinatatakutan. Tatawirin ko ang bundok na yan kahit anong mangyari. Ilang libong taon nang nakatira sa kuweba ang dragon, pero wala pang nakakakita ni isa sa kanya. Sa sobrang init ng hininga niya, wala nang nabubuhay na halaman dito. Sinubukan ng prinsesa ang labanan ng dragon nang walang ginagamit na sandata. Magiting na dragon, nagdala ako ng mga bulaklak para sa'yo. Maaari ba akong magpahinga dito ngayong gabi at umalis bukas ng umaga? Kailangan pong iligtas ang aming kaharian bago ito mapunta sa kamay ng mga malulupit na kalaban. Nilapitan siya ng dragon at inamoy ang dala niyang bulaklak. Labis na natuwa ang dragon sa mga ito at nginitian niya ang prinsesa. Ako si Fiona. Mabagsik ka rin katulad ko. Ikaw ang unang taong nagpagandang loob. Nadalhan ako ng regalo. Sige, tuloy ka. Kinagabihan, kinkwento niya sa dragon ang nangyari.
Kinabukasan, nagpatuloy na sa paglalakbay ang prinsesa at nangakong dadaan muli sa kuweba pagkatapos ng 2 araw. Mahal na Haring Tom, nasa panganib ang aming kaharian. Kailangan namin ng inyong hukbo. Pwede mo ba kaming tulungan? Isa kang hangal. Susugurin din ng mga sundalo ko ang iyong lupain. Pagbasdan mo kung paano babagsak ang iyong kaharian. Hinuli ng mga kawal ang prinsesa at kinulong ito sa isang tore. Di dapat ako nagtiwala sa'yo. Pakawalan mo ko. Pagsisisihan mo lahat pag nakalabas ako dito. Walang kaide-ideya ang hari sa kanyang masasaksihan. Fiona! Dito! Ayos! Ang galing mo! Sinindak ni Fiona ang hari sa sobrang galit at bumuga ito ng apoy. Napaluhod ang hari at ang mga sundalo sa harap niya. Kinulong ng prinsesa ang hari at inutusan ng mga kawal na pumunta sa kanilang kaharian. Tara, Fiona! Mahal na prinsesa, wala pa kaming nakikilalang kasing tapang mo. Tutulong kaming makidigma sa mga kalaban. Bumalik ang prinsesa sa kanilang kastilyo kasama ang hukbo at nakipagdigma sa mga kalaban. At niligtas niya ang kaharian, ang hari, ang reyna at ang general. Sinabi ng hari na tinakasan sila ng kanilang mga kawal. Tanging ang general lang ang nanatili, ngunit nabihag ito. Oh, Peter! Napag-isipan mo na ba anong gusto mong pabuya? Hindi ako kundi ang mahal na prinsesa ang nagligtas sa atin. Hinahangaan ko ang kanyang katapangan at kagitingan. Gusto kong pakasalan si Prinsesa Violet kung papayag siya. Anong masasabi mo, anak ko? Payag po ako. Gusto ko rin yun, Papa. Tinupad niya ang pangako niya kahit pa malagay siya sa panganib. Pinapaubayan na namin sa iyo ang prinsesa at kalahati ng kahariang ito dahil sa iyong kagitingan. Nagpakasal nga sina Peter at Violet at namuhay sila ng mapayapa. Magkatuwang sila sa pamumuno sa kaharian. At meron pa! Anong nangyari sa dragon? Bumalik si Fiona sa kuweba kung saan siya natural na nabubuhay at hindi na nanakit ng tao muli. Nagpatubo siya ng mga bulaklak sa paligid ng kuweba at namuhay kasama ang mga munting dragon.